Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 901 hanggang Kabanata 910. Kabanata 901. Tiningnan ni Linyo ang likod ni Yehan na umaalis, at tinanong ang mga taong nasa paligid niya, hiniling ko sa inyo na kunin ang impormasyon niya, nalaman na ba ninyo kung saan siya nanggaling? Balik sa Young Master Lin, ang taong ito ay tinatawag na Yehan, at siya ang direktang disipulo ni Ji. Zhou Mingshan, ang hari ng pagsusugal ng bato sa timog ng kontinente. Disipulo ni Zhou Mingshan, apelyido Ye. Bigla, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Lin Yu. Siya pala, hindi katakataka na siya ay napakasama, pumapatay ng mga tao na parang dayami, si Shenbing at ang mga lalaking iyon ay talagang nasa kamay ng hari ng impyerno. Naglalakad sa harap ko. Young Master Lin, sino siya? Huwag kang magtanong kung hindi ka dapat magtanong, gawin mo lang ang iyong trabaho. Patuloy ni Lin Yu. Tandaan mo siya, lahat ng kanyang pagkonsumo sa hotel ay libre sa hinaharap, ang taong ito ay ang Diyos ng mga Diyos. Siyempre, hindi alam ni Yehan ang kaayusan ni Lin Yu. Matapos niyang mailabas si Li Xinran mula sa swimming pool, sabay silang pumunta sa dining room. Nandoon din si Young Master Tang, ang kanyang kasintahan, at si Guo Yunjiang. Sa hapagkainan, pumarap si Yehan kay Guo Yunjiang at nagtanong, Yunjiang, paano mo kinokontrol ang pamilyang Guo ngayon? Kailangan mo ba ng aking pakikialam? Sinabi ni Guo Yunjiang, Young Master Ye, binigyan mo ako ng plataporma. Kung hindi ko man lang magagawa ito ng maayos, ako, si Guo Yunjiang, ay hindi karapat-dapat na paboran mo. Sa ngayon, ang karamihan sa mga equity ng pamilyang Guo ay nasa aking mga kamay. Ipinagbigay alam na ng lolo ko sa publiko na ang susunod na tagapagmana ng pamilya ay ako, si Guo Yunjiang. Tumango si Yehan at sinabi, napakaganda, ang iyong posisyon ay magiging mas matatag kung kontrolado mo ang buhay ng pamilyang Guo. Kung may anumang hindi mo malutas, maaari kang humingi ng tulong kay Tu Zhengxiong at Master Yu, at hindi sila mag-aatubiling tulungan ka, ikaw. Salamat, Young Master Ye. Sa sandaling iyon, sinabi ni Young Master Tang, Hanzi, ano ang pangalan ng lalaking iyon kanina? Hiniling ko rin sa iyo na magkaroon ng showdown sa pagsusugal bukas ng gabi. Ang pangalan niya ay Hiyu Xiao, at siya ang anak ng hari ng pagsusugal. Sa murang edad, ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal ay nakahihigit na sa kanyang ama. Ang taong ito ay hindi maihahambing sa grupo ng mga mababang anak at kapatid na lalaki ngayon. Kahit ang aking lolo ay nagpapakita ng respeto sa kanya. Pinahahalagahan ko ito, sumagot si Li Xinran sa mga salita ni Young Master Tang. Ang anak ng hari ng pagsusugal, kaya naman naglakas loob siyang hamanin si Hanzi, hehe, ngunit malamang na hindi inaasahan ng lalaking ito na si Hanzi ay isang dalubhasa rin sa mga kasanayan sa pagsusugal. Bukas ng gabi, tingnan natin kung paano babangon ang lalaking iyon. Nakangisi si Young Master Tang. Nagulat si Li Xinran at tumingin kay Yehan, at nakangiting sinabi, kaya, inaasahan ko rin ang isang showdown sa pagitan mo at niya. Nakangiting sinabi ni Yehan, ang anak ng hari ng pagsusugal ay dapat magkaroon ng pambihirang mga kasanayan sa pagsusugal, ngunit bukas ng gabi ay tiyak na ipapatatalo ko siya sa larangan na kanyang ipinagmamalaki. Kung maglakas loob siyang habulin ang aking babae, talagang mali ang iniisip ng lalaking ito. Gayunpaman, hindi mo na kailangang makipaglaban sa kanya. Sinabi ni Li Xinran, sa totoo lang, ang Hiyu Xiao na ito ay isang mabuting tao, mas mabuti kaysa sa ibang mayayaman at makapangyarihang mga batang lalaki. Hindi niya kailanman inaapi ang iba. Ang apat na salitang ito ay bukas at tapat. Makikita na ang pag-uugali ng taong ito ay talagang maganda, naiiba siya sa mga karaniwang batang lalaki. Nakangiting sinabi ni Yehan, ngunit lahat ay nakasalalay sa kanyang pagganap bukas ng gabi, kung patuloy niyang guguluhin ka, papaluan ko ang aking karibal. Pagkatapos kumain, dinala ni Yehan si Lin Xinran pabalik sa kanyang silid. Nagbook din si Guo Yunjiang ng isang suite sa hotel na ito. Sa huli, si Young Master Tang ay walang magawa kundi ang humanap ng taong magbubukas ng isang bagong silid, at dinala ang kanyang kasamang si Shumei upang gumawa ng ilang paggalaw ng piston.
Sa silid, matapos ang isang natural na labanan, si Lee Xinran ay sumandal sa mga bisig ni Ye Han na may mapayapang mukha, at may pamumula sa kanyang mukha, tumutulo ang pawis. Lalaki, kailan ka babalik sa mainland? Tanong ni Lee Xinran habang gumuguhit ng mga bilog sa dibdib ni Ye Han. Sinabi ni Ye Han, babalik ako sa mainland pagkatapos lumahok sa kumpletong paligsahan sa pag-ukit ng bola. Doon, maraming bagay pa rin ang naghihintay sa akin na bumalik at harapin. Hindi ako maaaring manatili sa Olympic League ng matagal. Gusto ko ring pumunta sa mainland. Tumangala si Lee Xinran at tumingin sa profile ni Ye Han. Nakarinig nito, ngumiti si Ye Han at sinabi, "Siyempre, paano kung sumama ka sa iyong lalaki pagkatapos matapos ang Global Sculpture Contest? Hindi ka ba natatakot na mainggit ang ibang babae sa pamilya?" Lumapit si Lee Xinran kay Ye Han, hinayla ang kumot upang takpan ang kanyang bahagyang nakalantad na tagsibol. Hindi maiiwasan ito, ngunit nabanggit ko na ang iyong pag-iral sa kanila. Sinabi rin ni Ye Han habang mahigpit na niyakap si Lee Xinran. Sige, pagkatapos kong matapos ang pag-aayos ng bagay sa Xiangyang, pupunta ako sa mainland para hanapin ka, sakto lang para makita kung gaano ka napapaligiran ng ibang mga babae. Habang nag-uusap, mabilis na nakatulog si Lee Xinran. Kahit na pinangunahan ni Ye Han ang labanan kanina, malinaw na hindi niya kayang tiisin si Ye Han mag-isa. Hindi ginaising ni Ye Han ang natutulog na si Lee Xinran, sumandal sa kama, naninigarilyo, iniisip ang kanyang sariling mga gawain. Di nagtagal, gabi na, at ang mga neon sign sa labas ay kumikislap, maliwanag ang mga ilaw, at ang madilim na gabi ay nagbalot sa lupa. Bumangon si Ye Han mula sa kama, nagbihis, at tahimik na umalis sa presidential suite. Matapos ang suite, sumakay si Ye Han sa elevator at naglakad pababa. "Mr. Ye, may magagawa ba ako para sa iyo?" Isang waiter ang nakatayo sa pintuan ng elevator at magalang na tinanong si Ye Han. Ito ay espesyal na inayos ni Lin Yu upang masiyahan si Ye Han. Kabanata 902. Salamat, gusto kong maglakad-lakad. Walang masyadong iniisip, binuksan ni Ye Han ang pinto ng elevator at sumakay. Ang gabi sa resort hotel ay tila tahimik. May mga pasaherong naglalakad sa daan kasama ang kanilang mga kasintahan, parang mga magkasintahan. Naglakad-lakad si Ye Han mag-isa, at di nagtagal ay nakarating sa isang sulok na walang mga tao. "Sige, huwag nang sumunod, lumabas ka na." Kumuha si Ye Han ng sigarilyo at isinuksok sa bibig. Nang mga sandaling iyon, isang matangkad na itim na figure ang lumabas din mula sa dilim sa tabi niya, at pagkatapos ay lumuhad sa isang tuhod, ang kanyang boses ay mahinang nagsabi, "Ajun, nakilala ko na si Young Master Ye." Ang taong ito ay isa sa mga Heavenly Dragon General sa ilalim ni Ye Han. 4 sa 5 Great Heavenly Dragon Generals ay nasa China, at si Ajun, noong naglalaban si Ye Han para sa hegemonya sa Timog, pinagtago siya ng palihim sa Heavenly Dragon, at inayos siya upang pumunta sa Austrian League upang mag-isa na makipaglaban sa mundo. Si Ajun ay orihinal na mula sa underground world. Siya ang number 1 expert sa ilalim ni Hiaozong sa Jiangsu at Zhejiang. Mas bihasa siya sa pagpasok sa underground world kaysa sa 4 na Dragon Generals. Pagkatapos ng lahat, ang iba ay pawang mula sa militar. Si Ajun ay nagmula sa underground world mag-isa. "Tumayo ka, hindi na kailangan nating maging formal." Inihagis ni Ye Han ang buong pakete ng sigarilyo kay Ajun, na tumayo at kumuha ng isa para sindihan. Sinabi, "Young Master Ye, ang grupo ng mga bulag na lalaki kanina ay mga miyembro ng Axe Gang ng Austrian League. Kahit na ang gang na ito ay hindi ang pinakamalakas sa Austrian League, bilang isang lokal na gang, ang kanilang network ng koneksyon ay kumakalat sa buong Austrian League." Sinabi ni Ye Han, "Mabuti na lang naturuan sila ng leksyon. Kung malinaw nilang nakikita ang sitwasyon, hindi na nila ako guguluhin muli. Kung hindi nila makita ang sitwasyon, hindi na kailangan pang umiral ang Axe Gang. Ajun, nandito ka na sa Austrian League mahigit kalahating taon na, at gusto kong malaman kung gaano kalaki ang impluwensya mo ngayon sa Olympic League." Nakarinig nito, sinabi ni Ajun sa isang malalim na boses, "Young Master Ye, naglakas loob akong sabihin na bukod sa sangay ng Little Japan Black Dragon Club sa gilid ng Olympic League, walang gang na makakapangibabaw sa akin batay lamang sa lakas. Kasalukuyan akong naghahanda na sakupin ang maliliit na gang ng paunti-unti, at pagkatapos ay palayasin ang malaking gang, ang Little Japan, palabas ng lugar ng Austrian League, ginagawa tayong natatanging umiiral dito." "Sigurado ka ba?" tanong ni Ye Han. Sumagot si Ajun, "Hindi mahirap sakupin ang mga maliliit na gang sa lugar ng Austrian League. Nagkaroon din ako ng sarili kong network dito, at may mga tao mula sa Dark Hall na tumutulong.
Sapat na ang isang buwan para makuha sila, ngunit ang Black Dragon ay may ilang mga master dito, para harapin sila, kailangan nating magpatupad ng hakbang-hakbang. Nakarinig ng mga salita ni Ijun, nag-isip si Yehan sandali at sinabi, sige, baguhin ang plano mo, kainin muna ang malalaki, at saka ang maliliit. Sadyang narito ako sa Olympic League sa 2 araw na ito at matutulungan kita. Patayin ang mga Little Japanese. Nakarinig nito, lumiwanag ang mga mata ni Ajun, kung tinulungan siya ni Yehan na alisin ang Little Japan, kung gayon ang natitirang maliliit na gang ay susuko sa kanya nang walang tulong niya. Yumukod si Ajun at nagsabi, salamat, Young Master Ye. Kung kikilo si Young Master Ye, tiwala si Ajun na makakontrol niya ang underground world ng Austrian League sa loob ng 1 buwan. Sinabi ni Yehan, ang iyong pag-unlad dito ay hindi ako nabigo. Walang tulong ng anumang kapangyarihan, maaari mong itayo ang iyong kasalukuyang lakas mag-isa gamit ang isang pares ng mga kamao, na nagpapakita na ikaw ay nagsumikap ng husto. Gayunpaman, sa sandaling makuha mo ang kontrol, hindi ka maaaring tumigil sa lugar ng Austrian League, may mas malalaking plano ako para sa iyo, ang lugar ng Austrian League ay ang iyong simula lamang, hindi ang iyong katapusan. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, kumislap ang mga mata ni Ajun ng maliwanag, at sinabi niya, pakisiguraduhin, Young Master Ye, si Ajun ay tiyak na hindi ka bibiguin, ngunit hindi ko alam kung ano ang mga plano ni Young Master Ye sa susunod. Taiwan. Lumingon si Yehan at tumingin kay Ijun at sinabi, ang Taiwan at Jianfu Province ay nasa kabila ng dagat, ngunit ang lugar na ito ay medyo espesyal, at ang relasyon sa bansa ay napakadelikado rin. Kung hindi mo makuha ang Taiwan, kung gayon, ang likuran ng Jianfu Province ay katumbas ng pagbubukas ng pinto para sa kaaway, at dapat nating kontrolin ang lugar na ito. Nakarinig nito, sinabi ni Ajun sa isang malalim na boses, Young Master Ye ang ibig sabihin, sa sandaling makuha ko ang lugar ng Austrian League, pupunta ako sa Taiwan at kokontrolan ang mga underground forces sa lugar na ito. Tama iyon. Tumanggaw si Yehan at sinabi, ngunit ang Taiwan ay napaka-espesyal, at maglilipat ako ng mga tao mula sa China upang tulungan ka sa oras na iyon. Tandaan, dapat mong makuha ang underground power ng Taiwan. Ang underground power sa 3 pangunahing lugar na ito ay naging aking pag-aari. Kahit na kontrolado na natin ang timog at may lugar na tayo sa hilaga, ngunit kung hindi natin nakuha ang 3 lugar na ito, hindi natin lubos na makontrol ang timog. Bibigyan nito ang ibang mga taong may masamang hangarin ng pagkakataon na samantalahin ito, naiintindihan mo ba? Young Master Ye, huwag kang mag-alala, si Ajun ay hindi magpapabaya sa kanyang tiwala. Pinapanood si Ajun na muli na nawala sa dilim, itinapon ni Yehan ang sigarilyo at tinatapakan ito. Pagkatapos, biglang lumamig ang kanyang mga mata, at isang malamig na murderous intent ang pinakawalan niya. Sa susunod na sandali, ang figure ni Yehan ay nawala na sa lugar. Ang pinakaayaw ko ay ang may sumusubaybay sa akin. Dahil ayaw mong lumabas, hahayaan kitang wala ng matatagwan. Sa kalangitan sa gabi, ang napakawalang pakialam na tinig ni Yehan ay dumating. Sa susunod na sandali, isang nababagabag na pagbangga ang narinig sa kalangitan sa gabi, at pagkatapos, isang figure ang mabilis na umatras, gumawa ng higit sa 10 hakbang sa damuhan bago siya dahan-daang tumigil. Bumaba, tumingin, kahit na ang mukha ng taong ito ay nasa ilalim ng gabi, hindi nito maitago ang pamumutla sa kanyang mukha. Kanina, nang magkaharap si Yehan sa isang galaw, kahit na hindi siya pinatay ni Yehan, nagdulot pa rin ito ng pag-agos ng dugo sa kabilang partido. Kung mas malakas ang suntok ni Yehan, natatakot ako na ang taong ito ay pupunta upang makita si Lord Hades. Sa dilim, dahan-daang lumabas si Yehan, tinitignan ang dayuhan ng walang pakialam. Matapos lumitaw si Ajun, lumitaw din siya, ngunit nagtago siya sa dilim at hindi lumabas. Napakaganda, kahit si Ajun ay hindi nakakita sa isa't isa. Siyempre, ito ay higit sa lahat dahil sa kakulangan ng killing intent mula sa kalaban. Kung hindi, si Ajun, na ipinanganak sa pagpatay, ay tiyak na nakita kaagad ang kalaban at pinagpapalo siya ng husto. Inaasahan na ang sikat na overlord ng China, hinahangaan ito ni Hardy. Huminga ng malalim ang dayuhan at sinabi kay Yehan. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan sa isang malamig na tinig, alam mo. Nakarinig ka ng isang bagay na hindi mo dapat narinig kanina, kaya ngayong gabi, ay padadala kita sa impyerno upang makipagkita kay Satanas. Nakarinig nito, kumunot ang bibig ni Hardy, at sinabi niya, teka lang, Mr. Ye, humihingi ako ng tawad sa aking pag-uugali kanina. Ang dahilan kung bakit kita sinundan ay dahil ang aking Master Sharon ay nais na anyayahan si Mr. Ye sa hapunan. Oh,
Maghapunan tayong magkasama, kilala ba natin ang isa't isa? Tumawa si Yehan, at ang murderous intent sa kanyang mukha ay hindi humina. Sinabi ni Hardy, Mr. Ye, hindi natin kilala ang isa't isa, ngunit ginamo ni Mr. Ye ang sakit ng aking asawa noong una. Kung hindi ito paniniwalaan ni Mr. Ye, maaari kong tawagan ang aking asawa upang kumpirmahin ito. Kabanata, 903. Sino ang asawa mo? Isang negosyanteng mayaman sa langis mula sa gitnang silangan, si G. Saudi, sabi ni Hardy. Nakarinig nito, naisip din ni Yehan ang isang matandang dayuhan sa kanyang isipan. Noon, may isang taong pumunta nga sa Shanghai City upang humingi ng tulong sa kanya para sa paggamot. Noon, ang Saudi ay napaka-generous na nagbayad ng 1 bilyong yuan sa mga bayad sa konsultasyon. Maglid ka na, sana totoo ang sinabi mo, kung hindi, hahayaan kitang makipagkita kay Satanas. Magaan na sabi ni Yehan. Hindi ko gagawin iyon, Mr. Ye. Maya-maya pa, sa pangunguna ni Hardy, nakarating si Yehan sa dining room. Sa panahong ito, kakaunti lamang ang mga kumakain. Kaya naman, nang makapasok siya sa restaurant, nakita ni Yehan ang isang matangkad na dayuhan na mukhang isang Ginoo na nakaupo sa isang upuan at nag-order ng maraming Chinese dishes sa mesa sa harap niya. Nakita si Hardy na naglalakad kasama si Yehan, tumayo si Shalang at inilahad ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi, Mr. Ye, ako si Shalang, karangalan ko pong makita kayo rito. Walang anuman. Nakipagkamay si Yehan kay Sharon. Mr. Ye, mangyaring umupo. Pinagawa ko sa isang tao ang paborito ninyong pagkain ng mga Chinese. Sana ay magustuhan ito ni Mr. Ye. Ginawa ni Sharon ang kilos ng pag-anyaya, nakita na si Sharon ay hindi nagpapakita ng anumang sama ng loob, umupo si Yehan at sinabi, Mr. Sharon, hindi ko alam kung bakit niyo ako inanyayahan ng gabi na ito, ano ang problema? Nakangiti si Shalang at sinabi, Mr. Ye, matagal ko na kayong hinahangaan. Ang dahilan kung bakit ko kayo inanyayahan ngayong gabi ay hindi lamang upang pasalamatan kayo sa pagliligtas sa buhay ng aking ama, kundi pati na rin upang makipagkaibigan kay Mr. Ye. Pumayag siya. Gusto ko ring makipagkaibigan, ngunit depende rin ito sa pagiging tapat ng kabilang partido. Habang nagsasalita, sinulyapan ni Yehan si Hardy na nakatayo sa likuran ni Sharon. Nakita ito, kumunot ang noo ni Sharon at sinabi, Hardy, napabayan mo ba si Mr. Ye? Master Sharon, patawarin mo ako. Ibinaba ni Hardy ang kanyang ulo at sinundan lamang si Yehan kanina. Gusto niya lang makita kung gaano kalakas ang sikat na overlord ng Huaxia. Sa huli, hindi man lang niya nahuli ang basta na lang galaw ng kalaban. Nakita ito, sinabi ni Sharon kay Yehan, Mr. Ye, kung sakaling makasakit si Hardy sa iyo, humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Parurusahan ko ang aking sarili sa inuming ito. Matapos magsalita, ininom ni Sharon ang baso ng alak sa mesa sa harap niya ng isang lagok. Pumunta siya rito ng may katapatan upang makipagkaibigan kay Yehan. Ayaw niyang mawala ang isang kaibigan na may walang limitasyong potensyal dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Ang kasalukuyang katayuan ni Yehan sa China ay maaaring malaman sa pamamagitan lamang ng pagsuri nito. Nakakabuti at walang pinsala ang makipagkaibigan sa ganitong tao. Bukod pa rito, ang katayuan ni Yehan sa mundo ay hindi rin mababa. Sa kanlurang mundo, walang sinumang makakapigil sa henyo na sumalakay sa 9th District at nakikipagkompetensya sa mga pangunahing puwersa ng mag-isa, at siya ay higit na tulad ng taong nagsasabing may daan-daang milyong tagasunod. Ang korte ng Diyos bilang isang kaaway, pinupugutan ang mga mandirigmang superhuman, at sa huli ay umatras ng walang pinsala, ang mga bagay na ito ay nagpasikat na kay Yehan sa mundo. Ang lahat ng mga salik na ito ay nagpangyari kay siya lang na huwag mag-atubiling iwanan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit makipagkaibigan din kay Yehan. Nakita ito, sinabi ni Yehan, kalimutan na natin, ayaw ko lang ng mga taong sumusunod sa akin, at ayaw ko ng mga taong sumusubok sa aking mga sikreto. Dahil si Mr. Sharon ay dumating upang makipagkaibigan sa akin ng may katapatan, hindi ko na ito papansinin. Mr. Sharon, cheers, sana ay maging magagandang kaibigan tayo. Mr. Ye ay malawak ang pag-iisip, at hinahangaan siya ni Sharon. Tiyak na magiging matalik tayong magkaibigan. Nag-cheers ang dalawa, at ngumiti si Sharon, Mr. Ye, ang eksena sa swimming pool kanina ay napakaganda, mula sa pagiging mahina hanggang sa pagkontrol sa pangkalahatang sitwasyon, pinigilan ang grupo ng mga batang lalaki nang hindi ginagalaw ang iyong mga kamay o paa, na nagpakita sa akin ang karunungan at paraan ni Mr. Ye, ang basong ito ng alak, iginagalang kita. Mr. Sharon, pinupuri mo ako ng sobra. Hindi, Sharon,
sa tingin ko ay nakakita na ako ng maraming mga bata at promising talents. Iilan lamang ang mga taong maihahambing kay Mr. Ye. Gayunpaman, inaasahan ko ang showdown ni Mr. Ye sa anak ng hari ng pagsusugal bukas ng gabi. Mahilig din ako sa pagsusugal, sa tingin ko ang eksena ay magiging kapana-panabik, kung hindi ka keber, gusto kong sumama kay Mr. Ye bukas ng gabi. Nakangiting sinabi ni Yehan, Mr. Sharon, interesado ka, paano ko tatanggihan? Hehe, gusto ko ang pagiging prangka ni Mr. Ye. Mag-inom pa tayo para sa ating pagkakaibigan. Malenga na tumawa si Sharon. Pagkatapos kumain, bumalik si Yehan sa presidential suite. Sa madilim na silid, naramdaman ni Yehan na natutulog pa rin si Li Xinran. Hindi ginaising ni Yehan si Li Xinran. Pagkatapos maligo, humiga siya sa kama, niyakap ang babae, at dahan-dahan na nakatulog. Maaga kinaumagahan, si Yehan, na mahimbing na natutulog, ay ginaising ni Li Xinran. Ang babaeng ito ay napakamakulit na tinusok pa nga ang ilong ni Yehan gamit ang kanyang buhok, na nagparamdam sa huli ng pangangati sa ilong at hindi mapigil ang bumahing. Binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, tiningnan si Li Xinran na halos nakakapit na sa kanya, nakangising sinabi, babae, ginaising mo ako, hindi mo ba alam na nasa panganib ka na ngayon? Mukhang hindi ko naramdaman. Ang 3,000 buhok ni Li Xinran ay tinakpan ang karamihan sa kanyang mukha, ngunit ang naglulumitaw na mukha ay maaaring magpukaw pa nga ng pagnanasa ni Yehan. Hindi mo naramdaman, nararamdaman mo na ngayon. Matapos sabihin iyon, ginagalaw ni Yehan ang isang bahagi, at agad na tinutulan ni Li Xinran. Naramdaman ito, ang mukha ni Li Xinran ay agad na namula, at handa na niyang itapon ang kumot at tumakas sa kama. Ang labanan kagabi ay nakapagod sa kanya, at ayaw niyang guluhin ni Yehan sa araw. Gayunpaman, paano hahayaan ni Yehan na matupad ni Li Xinran ang kanyang hangarin, niyakap niya ito at inilagay sa ilalim ng kanyang katawan, panahon na para bayaran mo ang presyo. Hayop ka, pupunta ako kay Lolo mamaya, huwag. Kabanata, 904. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Li Xinran, ang galit na dragon ay lumabas sa dagat at direktang tumama sa dilaw na dragon. Isang mabangong primitive battle ang muling naganap sa silid ng hotel, at di nagtagal, ang buong silid ay napuno ng malalim na ungol. Sa umaga, ang isang lalaki ay nasa kanyang pinaka-energetic. Kaya naman, ang labanan ay tumagal ng matagal at natapos sa 10:00 ng umaga. Sa huli, si Li Xinran ay nakahiga na sa kama na parang isang cartilaginous animal, at wala na siyang lakas para bumangon. Si Yehan ay mukhang sariwa, at hindi siya mukhang pagod. Pagkatapos maligo at mag-order ng pagkain, sabay silang kumain sa silid. Tinanggihan pa nga ni Yehan ang ideya ni Young Master Tang na lumabas para maglakad-lakad. Wala pang gaanong oras si Yehan para samahan si Li Xinran, samantalahin ang oras ngayon, natural na gusto niyang gumugol ng mas maraming oras na magkasama. 4:00 na ng hapon nang magkasama silang lumabas ng presidential suite sina Yehan at Li Xinran. Bumalik din si Li Xinran sa kanyang pag-uugali bilang isang malamig at malakas na babae. Sa restaurant, nag-order na si Young Master Tang ng hapunan at naghihintay kina Yehan. Hindi lumabas si Yehan ngayon, at hindi rin siya lumabas. Sumabay din siya kay Shumei para magsaya sa silid, ngunit natuklasan ni Yehan na ang mukha ng lalaking ito ay medyo pagod at kulang sa enerhiya. Tiyak na may kaunting sobra. Dam, ikaw na bata. Nang makita ang energetic na mukha ni Yehan, agad na nagulat si Young Master Tang. Mahina pa rin ang kanyang mga binti ngayon. Upang mapaamo si Shumei, ginawa ni Young Master Tang ang kanyang makakaya sa huli, nang sumuko ang kalaban, humingi siya ng pera para umatras, ngunit ang resulta ay kailangan niyang umasa sa kaunting lakas para makalakad. Lumapit si Yehan at umupo, at nakangiting sinabi, kaya mo na yan, bata, ang iyong katawan ang puhunan ng revolusyon. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, itinaas ni Young Master Tang ang gitnang daliri kay Yehan, habang si Shumei ay namumula at yumuko, hindi naglakas loob na tumingin kina Yehan. Mahal na mahal pa rin niya siya. Bilang isang babaeng madala sa mga high-end na lugar, nakakita na siya ng maraming maruruming transaksyon at nasanay na sa maraming mapagkunwari na mukha ng mga tao, ngunit bihira siyang makakita ng mga taong tulad ni Yehan. Natapos na ang pagkain, at halos 6:00 na ng hapon. Sa panahong ito, dumating din si Guo Yunjiang sa lugar ni Yehan. Dahil darating na ang gabi, naalala ng lahat ang pastahan nina Hiyu Xiao at Yehan. Natural, sasamahan nila si Yehan. Habang nag-uusap ang ilang tao, dinala ni Sharon si Hardy sa restaurant, at sa tabi niya ay isang matangkad na babaeng may blonde hair. Mula sa malayo, nakita niya si Yehan, at lumapit para batiin siya ng may ngiti.
Sabi, Mr. Ye, mga kaibigan, kumusta? Ang inyong lingkod na si Sharon ay isang mabuting kaibigan ni Mr. Ye. Magiliw na tumango sina Young Master Tang at ang iba pa. Ang kaibigan na kinilala ni Yehan ay natural na kanilang kaibigan, at bago iyon, sinabihan na rin niya sila tungkol sa anak ng negosyanteng mayaman sa langis. Mr. Sharon ay napaka-elegant, mangyaring umupo. Tumigil ang mga mata ni Yehan sa babaeng may blonde hair sa tabi ni Sharon. Ang babaeng may blonde hair na ito ay isang bihirang kagandahan. Umupo si siya lang kasama ang kanyang kasintahan at tumingin kay Lee Xinran. Nakangiti siyang sinabi, Mr. Ye ay napaka-elegant din. Ang magandang Miss Lee na ito ay napakaganda. Pakisabi sa akin ang aking pagbati kay Mr. Lee. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Lee Xinran, Mr. Sharon, nanalo ka na, tiyak kong ipararating ko ang iyong pagbati kay Lolo. Pagkatapos ay ngumiti ulit si siya lang kay Yehan, Mr. Ye, inaasahan ko ang iyong laban sa anak ng hari ng pagsusugal ngayong gabi. Tinanong ko na ito, maraming mga kilalang tao ang nagtipon sa Brilliant Casino ngayong gabi. Ang pagsusugal sa pagitan mo at ng anak ng hari ng pagsusugal ngayon, maraming tao ang naghihintay nito, at narinig ko na maraming tao ang pumuste dito, ngunit ang iyong mga posibilidad ay 10 sa isa. Nakarinig ng mga salita ni siya lang, nakangiting sinabi ni Yehan, isa ang magbabayad ng 10, may ganitong magandang bagay, sino ang banker? Sand Gold Casino. Sabi ni siya lang, mula nang magkabisa ang kasunduan sa pagtaya ni na Mr. Ye at ng anak ng hari ng pagsusugal kahapon, inihayag na ng Sand Gold Casino ang mga posibilidad sa mundo, at maraming tao na ang bumili ng panalo ng anak ng hari ng pagsusugal. Kaya, walang bumili sa akin para manalo. Maganang umiti si Yehan. Narinig na ni Yehan ang pangalang Sand Gold Casino dati. Ito ay ang kasino na pinamamahalaan ng pamilya ni Zia Donglio sa grupo ng mga anak kahapon. Ito rin ay isang napakasikat na kasino sa lugar ng Olympic League Casino. Wala pa, umiling si Sharon. Magandang bagay. Ngumiti si Yehan, kumuha ng card at inilagay ito sa kamay ni Lee Xinran at sinabi, dahil may gustong magpadala sa atin ng pera, huwag nating tanggihan, dapat may 10 billion sa card na ito, ilagay mo lahat ito, gusto kong bumili ng panalo ko. 10 bilyon. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, lahat, kasama si siya lang, ay nagulat. Ito ay hindi 1 milyon, ang 10 bilyon ay isang napakalaking bilang. Kung ilalagay lang ito ni Yehan, kung sakaling matalo siya, hindi ba ito magiging isang malaking pagkalugi? Walang balik. Hanzi, napakalaki nito. Napailing si Young Master Tang sa kanyang sarili. Ito ay isang magandang pagkakataon para kumita ng pera. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, wala ka nang makukuha. Maganang umiti si Yehan. Nakarinig ng kanyang mga salita, kumuha din si Go Yunjang ng card, inilagay ito sa harap ni Lee Xinran, at sinabi, Miss, may 2 bilyon dito, pakibili mo ako ng panalo ni Ye Xiaoying. Dam, mukhang ako ang may pinakamaliit. Kumuha na rin si Young Master Tang ng bank card, ngunit ang kanyang card ay may 100 milyon lamang, inilagay ito sa harap ni Lee Xinran, at sinabi, aasikasuhin ko na ito para sa iyo. Nakita ito, hinawakan ni Lee Xinran ang 3 card at nakangiting sinabi, okay, ang bagay na ito ay nasa aking balikat. Kung manalo tayo, tiyak na magbabayad ang Sands Casino. Nakarinig nito, sinabi rin ni Sharon kay Hardy na nakatayo sa likuran niya, Hardy, bigyan mo ako ng 10 bilyon at bilhin mo ang panalo ni Mr. Ye. Nakita na maraming tao ang pumusta, nakangiting sinabi ni Sharon, Hardy, kostahan mo ako ng 10 bilyon, bilhin mo ang panalo ni Mr. Ye. Opo, Master Sharon. Sagot ni Hardy. Nakita ito, sina Shumei at ang babaeng may blonde hair ay lubos na nagulat. Ito ay isang postahan na mahigit 20 bilyong yuan, at basta na lang nila itong inilagay ng hindi nag-iisip. Kabanata, 905. Ang mga posibilidad ni Yehan ay 10 sa 10. Kung mananalo ang panig ni Yehan sa postahan, maaaring mahirapan at mawalan ng hininga ang Sands Casino, dahil masyadong mataas ang posibilidad, ngunit kung mananalo si Yehan halos walang tao. Sa postahan na mahigit 20 bilyong yuan, kung kailangan magbayad ang Sands Casino, magiging mahigit 200 milyong yuan ito. Siyempre, ang kondisyon ay kung talagang mananalo si Yehan sa anak ng hari ng pagsusugal, kung hindi, mawawala ang pera. Dahil sa tiwala kay Yehan, parehong bumili ng panalo ni Yehan sina Young Master Tang at Go Yunjang ng walang pag-aalinlangan. Bumili rin si Sharon ng panalo ni Yehan dahil sa tiwala, intuition, at paningin, at 10 bilyong yuan ito. Batay lamang dito, tumaas ang paborebleng pananaw ni Yehan kay siya lang.
Pinili siyang pagkatiwalaan ng kabilang partido, kaya nagtaya sila ng napakataas. Alam mo, 10 bilyon iyon, kahit na ang anak ng negosyanteng mayaman sa langis ay napakamayaman, kaya hindi siya magbibiro tungkol sa 10 bilyon. Matapos ilagay ang kanilang mga taya, nagtungo sina Yehan at ang iba pa sa Brilliant Casino. Ang Brilliant Casino ay isa sa mga pinakamahusay na malalaking casino sa lugar ng Austrian League. Ito ay isang casino na binuksan ng hari ng pagsusugal. Napakadami ng mga tao na dumadaloy araw-araw, at ang mga pumapasok at lumalabas ay mga mayayamang negosyante at mga kilalang tao. Dahil sa kanilang pag-iral, ang industriya ng pagsusugal sa lugar ng Austrian League ay naging napakaunlad. Nang makarating sina Yehan at ang iba pa sa Brilliant Casino, nagulat din sila sa tanawin sa harap nila. Tumingin sa paligid, lahat ng uri ng mamahaling sports car ang nakaparada, isang gusaling parang hotel sa ilalim ng balabal ng kumikislap na mga ilaw, umaabot pataas, mukhang napakaganda at kahanga-hanga. Lahat ng uri ng tao ang pumapasok at lumalabas dito, at makikita rito ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang kasino ng hari ng pagsusugal. Isa rin ito sa mga pinakamahusay sa Austrian League. Ang tanging maihahambing dito ay ang century-old gold casino sa Olympic League. Sabi ni Li Xinran habang nakatayo sa tabi ni Yehan, hawak ang braso ni Yehan. Ang pagdating ni Yehan at ng kanyang grupo ay nakakuha rin ng atensyon ng ilang mga taong dumadaan sa paligid. Ngayon, maraming tao ang pumunta sa Brilliant Casino hindi lamang para sa libangan, kundi pati na rin upang makita ang laban ni Yehan at Hiyu Xiao, ang anak ng gambler. Isang batang lalaki mula sa mainland ang tumapak kina Shen Bing at iba pang mga top sons sa Austrian League, at ang kontrata sa pagsusugal sa pagitan ni Hiyu Xiao, ang anak ng hari ng pagsusugal, ay kumalat sa mga elite circles ng Austrian League. Tingnan ang taong ito na makakapagtapak sa isang grupo ng mga top sons ng Olympic League, kaya ba siyang magiging mapagmataas pa rin kapag nahaharap sa postahan na ginawa ng anak ng hari ng pagsusugal. Sa oras na ito, sa loob ng kasino, isang lalaking nakasuot ng suit ang sumunod sa isang grupo ng mga bodyguard patungo sa labas ng kasino. Diretso siyang naglakad sa harap ni Yehan at ng iba pa, at sinabi, lahat, naghanda na ang aking anak ng battle stage, mangyaring. Mangyaring eyelid mo kami. Pagkatapos, sa pangunguna ng lalaking nakasuot ng suit at napapalibutan ng isang grupo ng mga bodyguard, pumasok sina Yehan at ang iba pa sa kasino. Ang unang palapag ng kasino ay napakamalaki, may hindi bababa sa 12 ng mga gaming table. Sa sandaling ito, maraming mga bisita ang lahat ay nasa paligid ng mesa na naglalaro ng blackjack, na kilala rin bilang blackjack. Gayunpaman, ang mga high-end na lugar tulad ng Brilliant Casino ay hindi kasing ingay ng mga ordinaryong kasino. May isang croupier sa harap ng bawat gaming table. Tiningnan lamang ito ni Yehan at ang iba pa, at pagkatapos ay patuloy na sumunod sa lalaking nakasuot ng suit sa itaas. Di nagtagal, nakarating ang grupo sa ikatlong palapag ng Brilliant Casino. Binuksan ng lalaking nakasuot ng suit ang isang pinto, at pagkatapos, isang gambling table ang nakita ni Yehan at ng iba pa. Habang dahan-daang bumukas ang pinto, ang ilang mga taong nakarating na ang mga kilalang tao na nanunood ng laban dito ay nakita rin nila. Sa magkabilang panig ng gaming table, may hindi bababa sa 100 mga kilalang tao at mayayamang tao. Ang ilan sa mga taong ito ay mga lokal na mayayamang tao mula sa Austrian League, ang ilan ay mga internasyonal na mayayamang tao, o sila ay mula sa China. Sa madaling salita, ang mga taong makakapasok sa ikatlong palapag upang manood ng laban ngayong gabi ay hindi mga ordinaryong tao. Pinangunahan ng lalaking nakasuot ng suit sina Yehan at ang iba pa papasok sa bulwagan, na nagpangyari sa mga kilalang tao at mayayamang tao na agad na tumingin sa kanila. Ang batang lalaking iyon ay dapat na ang daluzay na nakikipagkompetensya kay Mr. He, tama ba? Tama iyon. Nakilala ko siya sa Blue Sky Resort Hotel kahapon. Kahit na hindi pa alam ang pangalan ng taong ito sa ngayon, hindi siya isang simpleng karakter. Tumapak siya sa isang grupo ng mga top boys sa Olympic League. Bukod pa rito, isang tawag sa telepono ang nagpangyari sa kanya nakakuha ng palakol at nagpadala ng mahigit 100 tao sa impyerno. Ang ganitong tao ay talagang hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, ang kompetisyon ngayon ay tungkol lamang sa mga kasanayan sa pagsusugal. Kahit na ang batang lalaking ito ay hindi pangkaraniwan, kung hindi siya natuto ng malalakas na kasanayan sa pagsusugal, tiyak na hindi niya magagawa ito ngayong gabi. Siya ang kalaban ni Mr. He. Posible iyon. Narinig ko na ang mga kasanayan sa pagsusugal ni Mr. He ay naubos na. Ang tunay na pagtuturo ng hari ng pagsusugal ay may posibilidad na mas mahusay kaysa sa asol.
Gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal, natatakot ako na hindi siya makakahanap ng maraming kalaban sa mundo. Sa pagkakataong ito sa isang laro ng pagsusugal, maaaring hindi maituloy ng batang lalaking ito ang kanyang pagiging mapagmataas. Sa ilalim ng mga mata ng isa't isa, naglakad sina Yehan at ang iba pa mula sa pulang carpet. Sa huli, sina Lee Xinran at ang iba pa ay dinala upang umupo sa auditorium, habang si Yehan ay umupo sa gambling table. Umupo siya. Sa oras na ito, hindi pa nakarating si Hiyu Xiao, ang anak ng hari ng pagsusugal. Pagkatapos umupo, sinulyapan ni Yehan ang mga upuan ng mga manunood sa magkabilang panig. Sa mga ito, nakita niya ang ilang mga pamilyar na mukha, tulad ni na Shen Bing at iba pa, at si Lin Yu mula sa Blue Sky Resort Hotel ay dumating din. Isa-isa silang dumating upang manood ng laban. Gayunpaman, nang magtagpo ang mga mata ni na Yehan at Shen Bing, lumitaw ang malamig na ngiti sa mga mukha ng huli at ng iba pa. Kinamumuhian nila si Yehan dahil sa pagtapak sa kanila. Gayunpaman, hindi pa ito ang oras para harapin nila si Yehan. Matapos ang pastahan, hindi mahalaga kung manalo o matalo si Yehan, sa huli ay aatakihin nila si Yehan. Nakita ito, hindi na lamang siya pinansin ni Yehan. Hindi niya papansinin si Shen Bing, isang grupo ng mga mababang antas na batang lalaki, kalaban. Sa gitna ng mga talakayan sa paligid at paghihintay ni Yehan, dahan-dahang bumukas muli ang saradong pinto. Nakita ito, sa bulwagan, lahat ng mata ay tumingin muli sa pasukan. Sa pasukan ng gate, dalawang matatanda ang unang pumasok. Sa likod ng dalawang matatanda, si Hiyu Xiao, ang anak ng hari ng pagsusugal, ay sumunod sa dalawang matatanda. Nang makita nila ang dalawang matatanda, maraming tao ang tumayo at binati sila. Tumayo rin si Yehan, dahil ang isa sa dalawang matatanda ay ang lolo ni Lee Xinran, ang alamat sa mundo ng negosyo, ang matanda ng pamilyang Lee. Sa lokasyon ng gate, dalawang matatanda at si Hiyu Xiao, ang anak ng hari ng pagsusugal, ay naglakad papasok. Ang isa sa dalawang matatanda ay ang lolo ni Lee Xinran, si Ji. Lee mula sa Xiangjiang. Nakita ito, tumayo si Yehan, inayos ang kanyang damit, at sa tabi ni Ji. Lee, ang matanda ay nasa 60 taong gulang, at siya ay ang hari ng pagsusugal sa Macau, si Ji. Ho! Ang dalawang matatanda ay naglakad papasok ng may ngiti sa kanilang mga mukha. Tumango sila sa mga taong nasa paligid na bumati, lumakad si Lee Xinran sa tabi ni Ji. Lee, at magkasama silang naglakad patungo kay Yehan, hawak ang kamay niya. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanila. Nakita ni Yehan na papalapit sina Ji. Lee at ang iba pa, binati niya sila ng may ngiti, at sinabi, Mr. Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Malusog ka pala. Kabanata, 906. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Ji. Lee, mabuti naman, ikaw na batang ito ay hindi madalas pumunta sa Xiangjiang para magkita, bakit iiwan mo lang ba ang apo kong babae sa Xiangjiang? Paano naman iyon? Nakangiting sabi ni Yehan, matanda, kahit mawala pa ang bansa ko, ako, si Yehan, ayaw kong mawala ang aking babae, kaya huwag kang mag-alala. Mabuti, kahit medyo bastos ang mga salitang ito, gusto kong marinig ang mga ito. Magaan na ngumiti si Ji. Lee. Sa oras na ito, ang matandang lalaki na nakasuot ng suit na nakatayo sa tabi niya ay nakangiting nagsabi, Kuya Lee, mas mahusay ang iyong mga mata kaysa sa iyo. Ang investment vision mo sa merkado ay mas tumpak, at siya ay isang napakagandang binata. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Ji. Lee, Kuya He, ang iyong si Yu Xiao ay isang bihira at natitirang binata rin. Ngayong gabi, tingnan natin ang dalawang batang ito na naglalaban. Wala nang problema kung sino ang mananalo o matatalo, pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung kaninong buhay ay hindi magiging makinis, mabuti na ang pagdaan sa higit pang mga pagsubok. Tama si Kuya Lee. Tumingin si Ji. He kay Yehan at nakangiting sinabi, binata, kilala kita, at kilala na kita. Napakahusay mo. Iilan lamang ang mga Chinese sa China na makakatayo sa tabi mo, kaya, inaasahan ko ang iyong susunod na pagganap. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, Master He, siyang Master He ay napakahusay din, inaasahan kong makipagkaibigan sa kanya, ang laban ngayong gabi, hindi alintana ang panalo o pagkatalo, ito ay isang pagsusugal upang makipagkaibigan, ano kaya ang gusto niyang Master He? Panipi. Pagkatapos ng lahat, ang mga mata ni Yehan ay nakatutok kay Hiyu Xiao. Dahil sumulong si Ji, Lee at naging maayos ang pakikipag-usap kay Ji. Si Yehan ay dapat na baguhin ang kanyang paraan ng pakikitungo. Hindi rin naman nasuklam si Hiyu Xiao.
Tumingin si Hiyu Xiao kay Yehan at sinabi, natural na makipagkaibigan sa pamamagitan ng pagsusugal, ngunit hindi ako magpapakita ng awa. Inaasahan ko ang iyong paggawa ng iyong makakaya. Magaan na ngumiti si Yehan, lumingon at umupo sa kanyang upuan, at umupo rin si Hiyu Xiao sa upuan sa tapat ni Yehan. Sina Ji, Li at Ji, Hi ay may mga espesyal na upuan, malapit sa mga gaming table. Sa paligid, ang mga mata ay nakatutok sa gambling table sa gitna at ang atmosfera ay tila tahimik. Pagkaupo lang ng lahat, isang napaka-sexy at magandang babaeng croupier ang pumasok mula sa labas, tumayo sa gitna ng gaming table, at pagkatapos ay tumingin kay Hiyu Xiao. Nakita ito, sinabi ni Hiyu Xiao kay Yehan, ikaw ay isang bisita, kaya hahayaan kitang pumili ng larong ito, blackjack, fried golden flowers, dice, o iba pa, hahayaan kitang pumili. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, ako ay napakakaswal, at tinatrato ko ang mga bisita ayon sa gusto ko. Sige, gusto ko ang mga prangka na tao. Pagkatapos ay mananalo tayo ng 2 sa 3 laro. Sa unang laro, maglaro tayo ng dice at hulaan ang numero. Ang sino mang tama ang hula ay mananalo. Simulan na natin. Matapos magsalita, agad na kumuha ang sexy at magandang croupier ng isang pares ng dice mula sa ilalim ng gaming table, at matapos suriin ni Yehan at Hiyu Xiao, mabilis niyang kinuha ang dice cup, gaanong inalog ang kanyang palad, at ikiniskis ang dice. Sa mesa, lahat ng dice sa gaming table ay agad na inilagay sa dice cup, at ang mabilis na pagtaman ng dice ay umalingaw-ngaw din sa oras na ito, hindi regular, at ang tunog ng pag-alulong ay parang pagprito ng beans, at ang buong bulwagan bukod sa pagkabog ng dice at ng dice cup, maririnig ang pagbagsak ng karayom. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Hiyu Xiao ay nanatiling hindi nagbabago, at tahimik siyang umupo sa tapat niya. Gayunpaman, natuklasan ni Yehan na ang pandinig ng lalaking ito ay hindi pangkaraniwan. Ang nanginginig na mga tainga ay nagpapakita na ang kanyang pandinig ay naiiba sa mga ordinaryong tao, tiyak na ilang beses na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Napansin ito, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa sulok ng bibig ni Yehan. Para sa kanya, ang pandinig ni Hiyu Xiao ay walang silbi. Kahit na marinig niya ang huling bilang ng mga puntos, kailangan lang niyang gamitin ang kanyang mga mata. Tingnan, alam niya sa isang sulyap kung anong mga puntos ang iniroroll ng magandang croupier. Mga kalahating minuto ang lumipas, inilagay ng magandang croupier ang dice cup sa gaming table, gumawa ng kilos, at sinabi, kayo dalawa, mangyaring hulaan ang numero. Ikaw ba ang mauuna o ako? Kumpiyansa na tumingin si Hiyu Xiao kay Yehan. Mauuna ka. Gumawa si Yehan ng kilos ng pag-anyaya. 4, 5, 6, malaki. Iniulat ni Hiyu Xiao ang mga puntos, at kumpiyansa siyang tumingin kay Yehan at sinabi, pasensya na, natalo ka sa round na ito. Nakarinig nito, ang mga mata ng lahat sa paligid ay nakatutok kay Hiyu Xiao, at pagkatapos ay tumingin kay Yehan. Kilala ang mga kasanayan sa pagsusugal ni Hiyu Xiao, at napakakumpiyansa niya. Natatakot ako na talagang natalo ng binata ang larong ito. Matapos marinig ito ni Ji. Palihim siyang tumango. Bilang gambler, ang mga kasanayan ni Hiyu Xiao ay lahat ay itinuro niya, kaya natural niyang malalaman ang bilang ng mga puntos sa dice cup. Kahit na hindi niya alintana ang pagkatalo ng kanyang anak, natural na inaasahan niyang manalo si Hiyu Xiao kung hindi siya matatalo. Nakarinig ng mga salita ni Hiyu Xiao, gaanong ngumiti si Yehan at sinabi, Young Master He, masyadong maaga pa para sabihin iyan, tama ba? Walang makakaalam kung sino ang mananalo bago matapos. Umiling si Hiyu Xiao, at sinabi, kaya, sa tingin mo ba ay mali ang hula ko? Siyempre, tumango si Yehan bilang isang bagay na natural. Sige, kung ganoon, sabihin mo sa akin ang mga puntos na nasa isip mo, at tingnan natin kung sino ang mali sa huli. Diretso na tumingin si Hiyu Xiao kay Yehan, at masasabi niya ang mga puntos sa dice cup, 100% siyang sigurado sa numero. Sa round na ito, kung ang iba pang numero ang hulaan ni Yehan, tiyak na matatalo siya. Tinapik ni Yehan ang kanyang mga daliri sa mesa at nakangiting sinabi, dahil nahulaan ni Mr. He ang 4, 5, at 6, malaki, kung gayon ay huhulaan ko ang 3 at 6, leopard. Nakarinig nito, halos tumawa ang mga tao sa paligid dahil sa mga salita ni Yehan. Gamit ang mga kasanayan sa pagsusugal ni Hiyu Xiao, kung may 3 o 6 na leopard, hindi niya kailanman huhulaan ang 4, 5, 6, dahil mali iyon. Masyadong labis-labis iyon, gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal, hindi niya kailanman gagawin ang ganoong malaking pagkakamali. Kabanata 907.
Sa sandaling ito, maging ang magandang croupier ay tumingin kay Yehan na may ngiwing mukha. Kahit na hindi niya alam ang bilang ng mga puntos na kanyang inikat ng tumpak, tiyak na hindi iyon 3 o 6 na leopard. Ang lalaking ito ay hindi nagbibiro, ano. Sa paligid, ang mga mapag-alinlangang mga mata ay nakatutok kay Yehan, at maging sina Lee Zinran at ang iba pa ay mausisa na nanunood. Kuya He, ikaw ay isang master ng pagsusugal, ano sa tingin mo sa round na ito? Nakangiting tinanong ni G. Lee si G. He sa oras na ito. Nakangiting sumagot si G. He, at sinabi, Kuya Lee, sa palagay ko, matatalo siya sa round na ito. Nakarinig nito, ngumiti si G. Lee at walang sinabi. Kahit na hindi siya isang master ng pagsusugal, alam niya na si Yehan ay hindi isang taong nagdedesisyon ng basta-basta. 3-6 na leopard, naglakas loob kang hulaan ng ganitong uri ng baraha. Umiling si Hiyu Xiao, kumaway siya ng kanyang kamay at sinabi, buksan na natin ang mga baraha at tingnan natin kung 4, 5, 6 o 3. 6 na leopard. Tumango ang magandang croupier, at pagkatapos, sa ilalim ng mga mata ng lahat sa paligid, ang dice cup ay natanggal, ngunit habang ang 3 dice ay nalantad sa hangin, sa susunod na sandali, tumayo si Hiyu Xiao mula sa kanyang upuan, tumingin siya sa 3 dice ng may pag-aalinlangan, dahil ang mga mukha ay 3-6, leopard. Habang ang dice cup ay dahan-dahang tinanggal ng magandang croupier, nang ang 3 dice na natatakpan sa dice cup ay unti-unting nalantad sa hangin. Sa susunod na sandali, walang kabuluhan na tumayo si Hiyu Xiao mula sa kanyang upuan, at tumingin sa 3 dice ng may pag-aalinlangan, dahil ang mga mukha ng 3 dice ay biglang naging 3-6, leopard. Nakita ang mga galaw ni Hiyu Xiao, tumayo rin ang mga tao sa paligid niya, at ang kanilang mga tingin ay nakatutok sa gambling table. Paano nangyari iyon? 3-6 nga, leopard. Nakita ang sitwasyon sa gambling table, ang mga mata ng lahat sa paligid ay agad na nagulat. Ang round na ito ay hindi kasing laki ng hula ni Hiyu Xiao, at may talagang isang leopard na malamang na hindi lumitaw. Sa sandaling ito, maging ang magandang croupier ay hindi makapaniwalang tumingin kay Yehan. Paano naging 3-6 na leopard ang dice na kanyang inikat? Maaaring nandaya si Yehan. Gayunpaman, hindi man lang nahawakan ng mga tao ang dice mula simula hanggang katapusan, kaya paano sila mandadaya? Damn it, paano nanalo ang lalaking ito? Paano siya nanalo? Pangit ang mga mukha ni na Shenbing at ng kanyang mga anak. Nanalo si Yehan, na nagparamdam sa kanila na parang may tinak na natusok sa kanilang lalamunan, na napaka-discomfort, lalo na si Zia Donglio, may pawis na lumalabas na sa kanyang noo. Kung si Yehan ay mapalad na manalo ng isa pang round sa natitirang 2 round, kung gayon ang kanilang Sands Casino ay tiyak na mawawala ng kanilang kayamanan, dahil nakatanggap na siya ng balita na may isang tao sa Sands Casino. Ang casino ay gumugol ng mahigit 20 bilyong yuan para bumili ng panalo ni Yehan. Bahagyang nagbago rin ang tingin ni G. Kinurap niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yehan. Ang mga puntos na kanyang narinig kanina ay kapareho ng kay Hiyu Xiao, at hindi niya narinig ang anumang pagbabago sa dice sa panahong ito, na nagpapatunay na nakinig siya kay Yehan. Matapos makuha ang mga puntos, ang dice ay hindi pa naililipat sa ilalim ng dice cup, ngunit ang resulta ay malayo sa mga puntos na kanyang nahulaan. Damn, si Hanzi ay kahanga-hanga pa rin, at ininas niya ang lalaking iyon sa unang round. Nakita na nahulaan ni Yehan ang numero ng tama, si Young Master Tang ay labis na nasasabik na direktang hinalikan ang kanyang kasintahan na si Shumei ng husto, parang mas nasasabik pa siya kaysa sa nahulaan niya ang numero ng tama. Ang lalaking ito ay laging gumagawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Tinitignan ni Lee Zinran si Yehan gamit ang kanyang magagandang mata. Ang alindog na nagmumula sa kalmadong at kumpiyansang lalaking iyon ay nagparamdam na sa kanya ng higit at higit na pagkahumaling sa kanya. Mukhang tama ang ating postahan. Tumawa si Sharon at sinabi, nanalo tayo sa unang round, at kung manalo si Mr. Yen ng isa pang round, makakakuha tayo agad ng malaking balik sa ating postahan. Panipi. Tama iyon, 100 milyon ang aking postahan, at kailangan nilang bigyan ako ng 1 bilyon. Nang sabihin ito, ang kaguluhan sa mukha ni Young Master Tang ay lalong lumalakas. Parang nakita na niya ang puting pera na pumapasok sa kanyang bulsa. Sa sitwasyong ito, hindi nagulat si G. Lee. Hindi niya alam kung paano magsugal, ngunit alam niya kung paano humusga ng mga tao, lalo na si Yehan. Alam niya na ang kabilang partido ay tiyak na hindi ang uri ng taong madaling susuko. Isang master. Bumantong hininga si G. At sinabi, Kuya Lee, maraming taon na akong hindi nakakakita ng ganitong master.
Ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal ay marahil ay mas mahusay kaysa kay Yu Xiao, at mas mahusay pa kaysa sa akin. Matanda. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Ji. Li, Kuya He, huwag kang madaling mawalan ng loob, may 2 round pa, tingnan natin kung paano ang wakas ng 2 natitirang mahuhusay na kabataan. Tumango si Ji. He. Ngayon, halos masisigurado na niya na si Yehan ay tiyak na gumalaw ng dice kanina, ngunit ang paraan ng paggalaw ng dice ng kabilang partido ay napakamatalino na kahit siya ay hindi nakakita ng kahit kaunting depekto. Ang mga kasanayan sa pagsusugal, ang isa ay umaasa ito sa pagsusugal, at ang pangalawa ay umaasa sa mga kasanayan. Ngunit maliwanag, ang mga kasanayan ni Yehan ay napakataas na hindi mahanap ng mga tao ang anumang mga depekto, at sila ay kumbinsidong matalo. Sa tapat ni Yehan, dahan-dahang umupo si Hiyu Xiao. Natalo niya ang unang laro. Si Yehan ay laging may ngiti sa kanyang mukha. Ang ganitong uri ng wakas ay inaasahan na niya. Gumalaw nga siya ng dice, ngunit ang paggalaw ay napakaliit na kahit ang isang master ng Xiaorendo ay hindi ito maririnig. Si Hiyu kahit na si Xiao at Ji. He ay may pambihirang pandinig, hindi pa rin nila maririnig ang ganitong uri ng paggalaw. Nanalo ka sa larong ito. Tumingin si Hiyu Xiao kay Yehan. Ang kanyang mukha ay unti-unting kumalma, at nagpatuloy, gayunpaman, gusto kong malaman kung paano mo ito nagawa, maaari mo bang sabihin sa akin? Pasensya na, ito ang aking sikreto. Nakangiting sabi ni Yehan, Young Master He, may 2 round pa. Hindi ko alam kung paano natin lalero ang susunod na round. Dapat ba tayong magpatuloy sa paglalaro ng dice, o magpalit ng iba? Tinitignan ni Hiyu Xiao si Yehan at sinabi, dahil natalo ako sa iyo sa dice, natural na babawiin ko ito. Nakarinig nito, bahagyang ngumiti si Yehan at nagtanong, sigurado ka ba? Sinabi ni Hiyu Xiao, syempre, ngunit iling ko ang round na ito at ikaw ang haula. Kung tama pa rin ang iyong hula, matatalo ako sa laban ngayong gabi. Kabanata, 908. Wala akong pagtutol. Nakangiting nagkibit balikat si Yehan. Sa pagsusugal, maliban na lang kung ito ay isang machine-operated slot machine, matatalo ni Hiyu Xiao ang anumang postahan sa kanya sa huli. Matapos marinig ang mga salita ni Hiyu Xiao, ibinigay ng magandang croupier ang dice cup sa kamay ni Hiyu Xiao, at tahimik na tumayo sa gilid, wala siyang gagawin sa susunod na laro. Sa ilalim ng mga mata ng mga tao sa paligid, hinawakan ni Hiyu Xiao ang dice cup sa kanyang kamay, inalog ang kanyang mga kamay ng hindi regular, inalog ang dice sa dice cup ng marahas, ang bilis ay mabagal at mabilis, pataas at pababa. May pakiramdam na nahihilo, at ang mga bagay sa paningin ay tila umiikot. Nakita ang paraan ni Hiyu Xiao sa pag-alog ng dice, palihim siyang pinuri ni Yehan. Kung walang mga taon ng pagsasanay, gamit ang ordinaryong lakas ni Hiyu Xiao, imposibleng maalog ang dice cup sa ganoong antas. Mayroong isang tunog ng pag-alulong ng dice at ng dice cup, lahat ng mga mata ay nanunood sa mga galaw ng kamay ni Hiyu Xiao, at nakalimutan pang ang umupo, dahil sa susunod na laro, kung matatalo pa si Hiyu Xiao, kung gayon ang mananalo ngayong gabi sa laban na ito ay si Yehan, kaya ang kasalukuyang round ay napakahalaga. Kung gusto ni Hiyu Xiao na mabawi ang sitwasyon, mananalo lamang siya at hindi matatalo. Sa ilalim ng gayong pag-alog, patuloy na umalog si Hiyu Xiao ng 1 minuto, at pagkatapos ay inilagay ang dice cup sa gambling table, tumangala kay Yehan at sinabi, sa round na ito, kung tama pa rin ang iyong hula, ito ay susuko na ako. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, hindi maikakaila na ikaw ay isang top-notch expert sa pag-roll ng dice. Ang isang ordinaryong expert ay hindi kailanman makakapag-roll ng ganitong uri ng puntos. Pagkatapos, ano sa tingin mo ang numero sa dice cup na ito? Matapos sabihin ito, maingat na tinitignan ni Hiyu Xiao si Yehan. Hula ko ay 1 punto. Bahagyang ngumiti si Yehan, at sinabi ang numero sa dice cup. 1 punto, paano nangyari iyon? Ang pinakamaliit na kabuuan ng 3 dice ay 3 puntos. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga tao sa paligid ay natigilan. Maaari bang 1 punto ang dice na inikat ni Hiyu Xiao? Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Yehan, dahan-dahang ipinikit ni Hiyu Xiao ang kanyang mga mata at umupo sa upuan. Sa sandaling ito, may lungkot sa kanyang mukha, sinabi niya, nanalo ka, ang laban na ito, susuko na ako. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, ang mukha ni Hiyu Xiao ay agad na nalungkot, at umupo siya ng may matinding pagkadismaya. Napakaliwanag niya sa bilang ng dice na kanyang inikat. Nanalo ulit si Yehan sa round na ito. 2 sa 3 round, 2 round na ang nanalo ni Yehan, kaya hindi na kailangang ipagpatuloy ang huling round.
Ang laban na ito, umaamin ako ng pagkatalo. Matapos sabihin ito, ang mga mata ni Hiyu Xiao ay puno ng pagkadismaya, at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, natalo sa larangan na kanyang ipinagmamalaki, ito para sa isang mabuting henyo, ito ay isang hindi katanggap-tanggap na bagay. Sa paligid, ang mga taong nakarinig sa mga salita ni Hiyu Xiao ay nagulat. Si Hiyu Xiao ay kusang umamin ng pagkatalo. Maaaring isang punto nga ang dice na kanyang inikot. Nakita ito, ang magandang croupier sa likuran ni Hiyu Xiao ay lumapit at tinanggal ang dice cup. Sa huli, ang biglang lumitaw sa harap ng lahat ay 3 dice na magkakapatong, at mayroon lamang isang nakasisilaw na pulang tuldok dito. Isang punto nga, nakita ito, maraming mga mata ang kumislap din ng matinding pagkadismaya. Bago maalis ang dice cup, maaari pa silang umasa sa ibang mga puntos. Pagkatapos ng lahat, sa mga kilalang tao at mayayamang tao na dumating dito upang manood ng laro ngayon, mayroon ding ilan maraming tao ang bumili ng panalo ni Hiyu Xiao, ngunit ngayon, ang panghuling nanalo ay si Ye Han, at ang kanilang mga taya ay ganap na walang saysay. Tapos na, tapos na. Sa auditorium, ang pawis ay tumutulo mula sa noo ni Zia Donglio isa-isa. Nanalo si Ye Han. Ang mga tumaya ng mahigit 20 bilyon ay tiyak na mawawala ng pera. Sa hinaharap, ang kanilang pamilyang Zia ay mahirap nang makakuha ng lugar sa Olympic League. Hoy! Yumaman na ako, yumaman na ako. Nasa sabik na tumingin siyang Master Tang, ang pagyakap kay Xu Mei ay isang uri ng kabaliwan, nanalo si Ye Han ng 2 round ng sunod-sunod, at ang mga sumunod kay Ye Han sa pagtaya ay kumita ng malaki, maging si Xia Mei hindi mapigil ang ngiti sa mukha nilang. Matapos manalo si Ye Han, makakakuha siya ng 10 beses na mas maraming pera kaysa sa kanyang namuhunan, at sa loob ng maikling panahon, ang ganitong uri ng bilis ng kita ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang ang ama na negosyanteng mayaman sa langis ay kumikita ng mas maraming pera. Sa pagkakataong ito, hayaan mong maranasan ni Hiyu Xiao ang ilang mga pagsubok. Sa anumang industriya, may mga tao sa labas ng mga tao, at may langit sa labas ng langit. Ang isang bundok ay mas mataas kaysa sa isang bundok. Tumingin si Ji Hee sa kanyang anak na may mukha ng pagkadismaya, at mahinahon niyang sinabi, kahit na siya rin ayaw niyang matalo si Hiyu Xiao, ngunit kaya lang niyang magtipon ng lakas ng loob para tanggapin ang hindi na mababago pang wakas. Nakangiting sinabi ni Ji Lee, Kuya Hee, para sa mga natitirang tao, ang mga pagsubok ay magpapalakas lamang sa kanila ng higit at higit pa. Marahil matapos ang pagkakataong ito, makakakita ka ng mas mahusay na anak. Sana nga. Nakangiti rin si Ji Hee. Gayunpaman, ang mga kasanayan sa pagsusugal ng batang ito ay hindi pangkaraniwan. Kinakabahan na ang mga kamay ko. Young Master Hee, tinanggap ko na. Sa sandaling ito, nakangiting tumayo si Ye Han. Nakarinig nito, binuksan ni Hiyu Xiao ang kanyang mga mata at sinabi, dahil hindi ako kasing husay ng iba, at tama ang pinili ni Xingran, mas masahol ka kaysa sa akin, huwag kang mag-alala, hindi na kita guguluhin sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Ye Han at sinabi, si Young Master Hee ay napakahusay din sa pagsusugal. Nagkatinginan ang dalawa, pareho silang mukhang kalmado, at ang ekspresyon ng pagkadismaya sa mukha ni Hiyu Xiao ay nawala na ng walang bakas. Sa sandaling ito, tumayo si Ji Hee at nakangiting sinabi, si Ye Gongzi ay may ganoong mga kasanayan sa pagsusugal na kinakabahan na ako, paano kung makipaglaro ako ng isang laro kay Ye Gongzi? Nakarinig nito, lahat ng nasa paligid ay tumingin sa gambler, at gumawa ng galaw ang gambler. Ito ay isang bihirang tanawin. Nakangiting sinabi ni Ye Han, ang mga trick ng inyong lingkod ay hindi maituturing na mahuhusay na kasanayan, ngunit balak ni Ji Hee na matuto sa isa't isa, kaya dapat siyang samahan ng inyong lingkod. Hehe, sige. Ang larong ito ay ituturing na pag-aaral nating dalawa sa isa't isa. Nakangiting naglakad si Ji Hee patungo sa upuan ni Hiyu Xiao at umupo. Si Hiyu Xiao at ang magandang dealer ay tumayo sa likuran niya, tinitignan siya ng may matatalim na mga mata. Tinitingnan si Ye Han, gumawa ng galaw ang kanyang ama, gusto rin ni Hiyu Xiao na makita kung kaya pa ring manatiling hindi natatalo si Ye Han. Kabanata 909. Mr. Ye, paano kung maglaro tayo ng bagong laro? Mr. Hee, mangyaring sabihin mo sa akin. Kumuha ng isang deck ng baraha. Nakarinig ng mga salita ni Ji Hee, kumuha ang magandang croupier ng isang bagong pares ng baraha sa ilalim ng gaming table, binuksan ito at inilagay sa harap ni Ji Hee. Tumingin si Ji
He kay Yehan at nakangiting sinabi, Mr. Ye, mayroong 52 baraha sa deck ng baraha na ito, mamaya ay magkukuha tayo ng tig-iisang baraha, paano kung ang may pinakamataas na baraha ang mananalo? Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, lahat ay ayos kay G. He. Tumango si G. He. At pagkatapos ay kinuha niya ang poker at tumayo para laruin ito mismo, inalog at tinapyas ang mga baraha, lahat ng uri ng magarbong pag-alog ng mga baraha sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga kamay ay tila nagbigay ng buhay sa poker, umikot at lumipad sa hangin, ngunit sa huli ay lahat sila ay matatag na bumagsak sa kanyang mga kamay isa-isa. Ang ganitong uri ng magarbong pag-alog ng baraha ay kadalasang nakikita lamang sa ilang mga eksena sa pelikula. Ngayon na nasa eksena na siya, ang pag-alog ng baraha ni G. He ay agad na nagpakita ng paglaki ng mga mata ng mga tao sa paligid na nanunood ng laro. Kahit na matanda na ang hari ng pagsusugal, ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal ay lalong nagiging pino. Ang kasanayan lamang sa pag-alog ng mga baraha ay maituturing na mahiwaga. Lahat ng mga mata ay nanunood sa mga galaw ng mga kamay ni G. He, maging si Yehan ay nanunood ng may paghanga. Maya-maya pa, natapos na ni G. He ang pag-alog ng mga baraha. Inilagay niya ang poker sa gaming table gamit ang isang kamay, at gamit ang isang gaanong pag-swipe, ang buong deck ng poker ay bumuo ng isang semicircle sa gaming table. Ang distansya sa pagitan ng bawat baraha ay halos pareho. Tumangala si G. He kay Yehan, at nakangiting sinabi, Young Master Ye, ikaw muna. Kung gayon ang inyong lingkod ay magiging mas magalang kaysa sa masunurin. Magaan ang umiti si Yehan, at pagkatapos ay nakita niyang gaanong inilagay ang kanyang palad sa gaming table, at pagkatapos, ang isang baraha ay automatikong lumipat patungo sa kanyang posisyon, at sa huli ay inilagay niya ito sa gaming table gamit ang kanyang palad. Ang kamay na ito ay nakakuha rin ng atensyon ng mga tao sa paligid. Ang kasanayan ni G. He sa pag-alog ng mga baraha ay kahanga-hanga, at ang paraan ni Yehan sa pagkuha ng mga baraha ay kahanga-hanga rin. Nakita ito, lahat ay tumingin kay G. He. Natapos na ni Yehan ang pagkuha ng baraha. Ngayon ay turn na ni G. He. Maging si Hiu Xiao ay nakatingin sa kanyang ama. Masyadong mabilis ang pag-alog ni G. He ng mga baraha kanina. Kahit na ang kanyang paningin at pandinig ay hindi pangkaraniwan, hindi niya naalala kung alin sa mga ito ang pinakamataas na baraha. Sa ilalim ng mapanuring mga mata, umiling si G. He. Mapait siyang ngumiti, at sinabi, inaasahan na kay Mr. Ye, na sikat sa China, kinuha mo na ang pinakamalaking baraha sa 52 baraha. Kung tama ang hula ko, ang baraha sa kamay ni Mr. Ye ay dapat na isang ace of spades. Nakarinig nito, lahat ay tumingin sa poker card na hinawakan ni Yehan gamit ang kanyang palad. Maaari bang ang baraha na ito ay ace of spades? Nakangiting sinabi ni Yehan, dahil nahulaan ito ni G. He. Kung gayon ang larong ito ay isang draw para sa atin. Pagkatapos ng lahat, gaanong tinapik ni Yehan ang gambling table gamit ang kanyang palad, at ang baraha ay automatikong nabaliktad, at ito ay ang ace of spades na nakita ng lahat. Ang ace of spades ay lumitaw sa mga mata ng mga tao sa paligid. Hinawakan ni Yehan ang ace of spades. Ang baraha na ito ay ang pinakamalaking baraha sa 52 kabanata ng poker. Kung makukuha ni G. He ang natitirang mga baraha, tiyak na matatalo siya pakikitungo. Gayunpaman, nahulaan ni G. He kung anong baraha ang nakuha ni Yehan. Upang magbigay ng respeto sa kabilang partido, hindi masasabi ni Yehan na nanalo siya sa larong ito. Pagkatapos ng lahat, sina G. Lee at siya ay may malapit na ugnayan, kahit na totoo iyon. Oh, matanda na ako, matanda na ako. Mapait na umiling si G. He, at sinabi kay Yehan, gamit ang iyong mga kasanayan sa pagsusugal, Mr. Ye, maaaring mahirap makahanap ng kalaban sa internasyonal na arena. Nararapat lang na matalo si Yu Xiao. Si G. He ay nagbibigay ng sobrang papuri. Gamit kayo, ang inyong lingkod ay marami pang dapat matutunan. Sa oras na ito, tumayo si G. Lee at nakangiting sinabi, Kuya He, sa tingin ko dapat mong ihinto ang pagpuri sa isa't isa. Halos oras na ngayon. Ikaw, ang host, ay hindi dapat pabayaan ang mga bisita natin. Nakarinig ng mga salita ni G. Lee, ngumiti si G. He at sinabi, tama iyon, ang araw na ito ay nagtatapos sa pagsusugal ng mga kaibigan dito, salamat sa lahat ng mga kaibigan sa pagsama sa amin. Mr. He, magalang ka. Sunod-sunod na nagsalita ang mga tao sa paligid, at pagkatapos ay nagsimulang umalis isa-isa. Pagkatapos, sa pangunguna ni G. He,
Sina G. Lee, Yehan at ang iba pa ay pumunta sa ikaapat na palapag ng Brilliant Casino. Ito ang restaurant ng Brilliant Casino. Sa ngayon, sina G. Hee at ang kanyang anak, G. Lee, Yehan at ang iba pa lang ang narito. Maliban, walang ibang tao. Sina Go Eun-jang at Hardy ay pumunta sa Sands Casino. Dahil tapos na ang laban, natural na kukunin nila ang para sa kanila. Sa hapagkainan, ngumiti si G. Hee kay Yehan, Young Master Ye, maligayang pagdating sa Olympic League. Sabi nga, hindi natin kilala ang isa't isa kung hindi tayo maglalaban. Sana ay maging magkaibigan tayo simula ngayon. Itinaas ni Yehan ang kanyang baso ng alak at nakangiting sinabi, "Salamat, Mr. Hee, sa tingin ko ang ating relasyon ay magiging mas malapit sa hinaharap." Sinabi rin ni Hee Xiao, "Kumbinsido ako na natalo kita sa pagsusugal, ngunit sana ay pakitunguhan mo ng mabuti si Zinran sa hinaharap, kung hindi, lagi akong handang makialam." Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, "Salamat sa pagpapaalala, ngunit tiyak na hindi ko hahayaang magkaroon ka ng pagkakataong makialam." Mahinang tumawa si G. Lee. Kahit nabibigyang pansin niya ang mga bagay sa pagitan ng mga kabataan, hindi niya tatanungin kung tapat na pakikitunguhan ni Yehan ang kanyang apo. Alam na alam niya ito, at agad nang umiti, ang Olympic League ay dapat na narito para lumahok sa Global Sculpture Competition, tama ba? Kalkulahin ang oras, bukas ay ang oras para magsimula ang kompetisyong ito, paano, may kumpiyansa ka bang makuha ang posisyon ng kampyon? Kabanata, 910. Tumango si Yehan at nakangiting sinabi, "Matanda, ang gusto kong sabihin sa iyo ay ang kampyon ay si Ye lang." Nakarinig nito, parehong tumawa sina G. Lee at G. Hee. Nakita na nila ang kumpiyansa ni Yehan sa gambling table kanina. Patuloy nang umiti si G. Lee, kung mayroon kang ganitong kumpiyansa, naniniwala akong kaya mo ito. Gayunpaman, inaasahan kong mananalo ka sa kompetisyon sa mainland. Ang kaluwalhatian na iyon ay maaaring magpatunay sa iyo ng taas. Pinagmamasdan din ni G. Lee ang mga gawain ni Yehan sa mainland, kaya malinaw na malinaw sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ni Yehan. Sa mga natitirang kabataan sa Hilaga, si Nolan Mietian lang ang maituturing na kalaban ni Yehan. Nawala na ang kalaban basta't matapakan si Nolan Mietian, kung gayon si Yehan ay tiyak na magiging tunay na number 1 sa mga kabataang Chinese, at ang kanyang katayuan ay walang kapantay. Siyempre, matapos matapakan si Nolan Mietian, ang paglalakbay ni Yehan ay hindi pa tapos. Marami pang tao ang naghihintay sa kanya para hamanin sila isa-isa. Ang mga hamon na ito ay mas mahirap kaysa sa pagtapak kay Nolan Mietian. Matanda, basta't hindi ako matamba, palagi akong susulong tungo sa layuning ito. Paulit-ulit na kumikinang ang mga mata ni Yehan. Nakangiting tumango si G. Lee. Habang kumakain at nag-uusap ang lahat, ang mga telepono ni Yehan at siya lang ay tumunog halos sa parehong oras. Nakarinig nito, kinuha ni Yehan ang kanyang telepono at nakita na si Go Eun-jang iyon. Si Hardy ito, mukhang may problema sila roon. Sabi ni Sharon na may makitid na mga mata. Naisip din ito ni Yehan, gamit ang kakayahan ni Go Eun-jang, hindi siya tatawag maliban na lang kung may hindi niya kayang hawakan. Eun-jang, ano ang sitwasyon? Tanong ni Yehan matapos sagutin ang telepono, at sinagot din ni Sharon ang telepono ni Hardy. Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ni Go Eun-jang sa isang malamig na tinig, "Young Master Ye, gusto ng Sands Casino na bawiin ang kanilang utang." Pagbawi. Nakangiting sabi ni Yehan, "Mukhang ang puso ng ilang tao ay masyadong sakam, at gusto nilang lunukan ang para sa akin, ngunit natatakot ako na masyadong malaki ang kanilang puso at masyadong maliit ang kanilang gana, at sila ay mapupuno sa kamatayan sa halip na wala." Young Master Ye, ano ang dapat nating gawin ngayon? Malamig pa rin ang tinig ni Go Eun-jang. Ang isang grupo ng mga tao sa kanilang panig ay tumaya ng kabuoang mahigit 20 bilyon. Ang postahan ay malulunok din ng kalaban. Nakangiting sinabi ni Yehan, "Okay lang, hahayaan ko silang kumain muna, kainin lahat, at sa huli, hahayaan ko silang iluwa ang doble ng kanilang kinain. Ang mga bagay na para sa akin ay hindi ganoon kadaling lunukan." Young Master Ye, naiintindihan ko na. Sinabi ni Yehan, "Eun-jang, bumalik ka sa Blue Sky Resort Hotel at maghintay sa akin, darating ako mamaya." Matapos magsalita, binaba ni Yehan ang telepono, at ipinaliwanag din ni Sharon ang parehong bagay kay Hardy. Matapos ibaba ang telepono, ang kanyang mukha ay napakapangit, at ang malamig na liwanag ay paulit-ulit na kumikislap sa kanyang mga mata. Isa pa rin siyang negosyanteng mayaman sa langis sa gitnang silangan.
Ang kanyang anak, sa mga tuntunin ng katayuan at katayuan, ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong mayayamang tao sa mundo, ngunit dito, ang kanyang pera ay nilunok ng iba, na walang alinlangang hindi siya seryoso, ang anak ng isang negosyanteng mayaman sa langis. May problema ba sa Sands Casino? Tumingin si Li Xinran kay Yehan at nagtanong. Nakangiting sinabi ni Yehan, masyado tayong nakapusta, gusto nilang lunukan ito, ngunit okay lang, walang makakakuha ng para sa akin, hahayaan ko silang maranasan ang huling magandang oras bago sila masira. Nang marinig niyang Master Tang ang mga salita ni Yehan, agad siyang nagmura, at sinabi, damn it, mahigit 20 bilyong yuan iyon. Kung manggawas kang lunukan ng ating pera, kung gagamitin mo ang pagkakataon, papatayin ko sila. Mahigit 20 bilyon. Nakarinig nito, maging sina G. Li, G. He, at Hiyu Xiao ay nagulat. Alam na nila na ang Sands Casino ay nakapusta sa laban ngayong gabi, ngunit sina Yehan at ang iba pa ay talagang gumawa ng dalawang postahan. Bumili ng mahigit 100 bilyon at manalo sa sarili. Natatakot ako na ang Sands Casino ay mawawala ng maraming pera. Alam mo, iyon ay mahigit 200 bilyon. Kahit na mayaman ang Sands Casino, maaaring hindi nila magagastos ang ganoong karaming pera ng sabay-sabay, hindi pa banggitin, ilalabas ba nila ang pera. Nagkatinginan sina G. Li at G. He at mapait na ngumiti. Ang mga kabataan ngayon ay naglalaro ng mas maraming laro kaysa dati. Tumaya sila ng mahigit 20 bilyong yuan. Kung sila iyon, kahit na mayroon silang lakas ng loob, kailangan pang mag-isip. Mukhang matagal na niyang hawak ang paniniwala na mananalo siya sa laban ngayong gabi. Tumingin si Hiyu Xiao kay Yehan na may ngiwing mukha. Naglakas loob si Yehan na maglagay ng ganoong kalaking postahan bago pa man magsimula ang laro. Kung wala ang ganap na kumpiyansa sa pagkapanalo, sino ang mangangahas na gawin ito? Kayong mga batang ito, talagang malalaki ang inyong postahan. Nakangiting sinabi ni G. Li kay Yehan, mahigit 20 bilyon ang nakulong ng Sands Casino ngayon, at mahirap na itong makuha. Tumango rin si G. He, at sinabi, kahit na ang Sands Casino ay isa sa mga malalaking casino sa lugar ng Austrian League at may malakas na family background, hindi nila ilalabas ang pera ng basta-basta gamit ang kanilang estilo ng trabaho, at nakulong nila ang ganoong karaming pera, napakahirap na makuha sila pabalik. Gamit ang axe-gang sa likuran nila para suportahan sila, ang pamilyang Zia ay hindi matatakot sa mga dayuhan. Tumingin si Hiyu Xiao kay Yehan at nagpatuloy, bukod pa rito, kahapon sa Blue Sky Resort Hotel, inapakan mo ang mga iyon malalaking kapatid na Young Master, na walang alinlangang nagwala sa mukha ng pamilyang Zia, at hindi nila ibibigay ang pera. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, matapos kunin ang aking pera, hindi ko sila hahayaang bumalik ng ganoon kadali. Hindi ako mapapahamak ng pamilyang Zia para sa nararapat sa akin. Ang simpleng axe-gang, sa aking pabor mukhang isang grupo lamang ng mga magnanakaw, walang dapat ikabahala. Tapos paano kung magkaisa ang mga kumpanyang ito? Pinaalalahanan ni Hiyu Xiao si Yehan.